sa mga hindi po naniniwalang na mayapa na po si Yusek Cabral, lagot kayo. Kay Junvic Rimulya, mga kababayan, napipikon na po sa inyo si Junvic. Hinahamon niya po kayo. Ang sabi niya, magboluntaryo daw kayo, mga kababayan, na pumunta doon sa lugar kung saan nahulog si Yusek Cabral. At sila mismo di umano ang magtutulak sa inyo sa bangin ng makita ninyo. Tama ba naman yan, mga kababayan? Ganyan ba dapat ang kaisipan ng isang opisyal ng gobyerno? Balat sibuyas? Abay, nagtatanong lang naman. Di ba? Kayo, kung talaga bang si Yusek Cabral ang nahulog doon sa bangin, kasi bakit ayaw ipakita sa mainstream media, mapalitrato o mapabidyo man lang? Di ba ga, mga kababayan, abay, napik ko ng mama. Oh, ito po ang sinabi ni Junvic Rimulya, mga kababayan. Ala, galit na sa inyo tuloy si Mr. Clean na hindi kalbo. Di ba? Agad to lagi. O ito, ang sinabi niya, pag-usapan po natin. Pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka naman at click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga upload. At huwag niyo pong kalimutan, paki-like at share na rin itong video para malaman po ng ating mga kababayan ang ganap sa ating bansa. Okay, o eto na ho. Maikli lang naman po yung sinabi niya, mga kababayan, pero nakakatawa ho. Eto, sa mga hindi naniniwala na si Cabral ngayon, yung nahulog, pwede kayo mag-volunteer. Itulak namin kayo doon para makita nyo. Secretary Junvic Rimulya, kayo ba'y napipiko na sa mga kababayan nating ayaw maniwala na si Yusek Cabral nga, yung babaeng nahulog doon sa bangin? Napipikon na ba kayo, sir? Abay, kung napikon ho kayo sa mga kababayan natin na nagsasabing, hindi naman yung si Yusek Cabral. Nilagay man lang yung katawan ng isang patay na babae roon, tapos sinabi na si Yusek Cabral yung kahit hindi. Hindi nga pinakita sa mainstream media yung mukha. Wala nga, ultimo litrato. Di ba? Wag po kayo mapipikon sa kanila, sir. Demokrasya po itong ating bansa. Ano ba? Kinakalimutan nyo na ho yan. Abay, karapatan po ng ating mga kababayan. Kung ano po, ang nais nilang sabihin, basta, wag lang kayong sisiraan o sino man. Puro baka lang naman po. Ang sinasabi ng ating mga kababayan, baka hindi si Cabral, baka nilagay lang, baka buhay pa si Cabral, baka pinatakas ng bansa si Cabral. Di ba may puro baka, sir? Doon pa lang sa baka panalo na ho kayo Pinapatulan pa po ninyo yung hinala o pagdududa ng ating mga kababayan. Aba, natural, magdududa talaga. Sinong hindi magdududa? Dito, sa video na sinabi po ninyo, Secretary Rimulya, iba ho. Dito naman, sa inireport ng isang reporter. Mga kababayan ko, ito, panoorin po natin itong maikling video, mga kababayan, na magkaiba po ang sinasabi nitong si Junvic Rimulya at doon sa isang reporter. Eto na. Panoorin po natin. Maging kayo dyan na mga naniniwalang na mayapa na nga si Cabral. Aba, magdududa ho kayo dito sa sinasabi nitong mamang ito. Panoorin. Wasak ang kanan na bahagi ng mukha niya.
baliang kamay, baliang tuhod, at saka dito sa likod basag, at saka yung kanyang ribs ay nag-leakage, ay shattered towards the internal organs. Ayon sa Cordillera Police Public Information Office, blunt traumatic injury mula sa pagkakahulog ang sanhi ng pagkamatay ni Cabral. Wala raw damage ang mukha nito bagamat may mga bali sa katawan. Wala raw damage ang mukha nito bagamat may mga bali sa katawan. O, kita nyo na. ang ganda pa ng pagkakasabi. Meron tama. May basag, ano ba, may sugat. Pero sinabi ng reporter, puro bali lang. Walang sugat sa mukha si Cabral. O ano ba talaga ang totoo? Secretary John Vic Remulla, sino nagsasabi sa inyo na totoo? Ikaw o yung reporter? Kasi yung mga reporter na yan, mabusisi yung mga yan Makukulit yan Kahit na merong tawag nito, yung cordon, talagang papasukin nila yan. Makakuha lang ng scoop, magandang scoop na ibabalita nila. Para sa akin, Sir John Vic Remulla, mas naniniwala ako doon sa sinasabi ng reporter na walang tama yung mukha ni Jose Cabral, walang sugat, pero kayo mukhang hindi naman yata kayo nakarating doon sa pinagkahulugan ni ni Jose Cabral sa interview nyo, kung ano-ano sinasabi nyo. Kaduda-duda nga ho, sir. Ganyang mga sinasabi, magkaiba, lalong magdududa yung ating mga kababayan yan. Kaya wag po kayong balat sibuyas, sir. Meron po tayong karapatan magsalita kung ano man ang mga naobserbahan. Lalong-lalo na itong ating mga kababayan na nakasubaybay at meron din silang sariling naobserbahan dito sa nangyari kay Jose Cabral. Karapatan po nila yan. Kung nagdududa sila na hindi yun si Jose Cabral, itinanim lang yung bangkay ng babae na yon, tapos hindi nyo pinapakita sa media, walang video, walang litrato, at iisipin ngayon ng ating mga kababayan na lumipad na nga pa ibang bansa si Cabral, karapatan po nila yan, sir. Huwag niyo po silang pipigilan. Huwag niyo po silang hahamonin na, sige, magboluntaryo kayo. Kami magtutulak sa inyo. Hindi po ganyan dapat ang isang opisyal ng gobyerno, sir. Naku po. Para ho kayong grade 6. Bata, grade 6. Ganyan ang ugali ng mga wala pang utak. Pero hindi ko sinasabing wala kayong utak. Huwag niyo pong mamasamain yung sinasabi ko, sir. Hindi ko sinasabing wala kayong utak. Di ba? Eto ganito. Halimbawa, sir, ako sa kalagayan nyo, Sir John Vic Remulla, taga-DILG ako Ayan. Isa dapat ako naroon sa mag-iimbestiga. Di ba? Halimbawa, ako, ikaw. Ayan. Nakita ko ang pronouncement ng ating mga kababayan, gayaan, ayaw maniwalang si Cabral. Simple lang, sir. Simple lang. Kung ano ang hinihingi ng ating mga kababayan, ibigay po ninyo. Ano ba yung hinihingi, PL? Abay, siyempre, letrato ni Jose Cabral na totoong siya nga ang nahulog sa bangin. Video. Patunay na si Jose Cabral nga. Ngayon, kung ayaw pahintulutan ng pamilya ni Jose Cabral ang ganoon na maglabas ng video o litrato sa mainstream media o social media, kausapin po ninyo. Ipaliwanag po ninyo na yung mga kababayan natin ayaw makinig. Ito lang ang una't huli. Kahit wag na kayong magpa-public viewing kay Jose Cabral. Ipakita lang sa media
Yan lang, ibigay nyo ang hinihingi ng tao. Lang yung mga simple yan, sir eh. Hindi mo kinakailangan daanin pa sa init ng ulo, sabihin mo na, o sige, magboluntaryo kayo. Kami mismo magtutulak sa inyo. Lalo ho kayong mababash niyan. Yung sabihin ho ninyo na, alik kayo, tulak namin kayo. Tama ba naman yan? Parang kaisipan po ng isang tambay na adik sa kanto. Parang ganito lang, oh. Tambay kayo, wala kayong trabaho. Mga batugan kayo. O, parang gano'n, di ba? Ayun, nasasabihin ng mga tambay. O, tara, suntukan tayo. O, di ba? Parang gano'n lang, mga kababayan. Parang tambay lang ang kwentuhan, no, mga kababayan, ano. Tama ba yan? Hindi ho tama yan, sir. Sa isang opisyal ng gobyerno, isa po kayo sa may pinakamataas na posisyon ngayon sa ating bansa. Pag pong ganyan, mapagpatulpo kayo sa ating mga kababayan na nagbibigay lang naman po ng kani-kanilang mga saloobin dyan sa mga nangyari kay Yusek Cabral. Huwag niyo pong papatulan. Mas mainam pa hong manahimik na lang kayo. Kung ano ang hinihingi nila, ibigay po ninyo. Tapos, period, tuldok.